Hello pong muli mga kabayan. Ito na naman po inyong lingkod, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Bago po tayo mag-umpisa, magpapasalamat po muna si Kamanong kay Gina Ray ng Berlin, Germany, Solid DDS. Siyempre po kay Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya pong pinagkakaloob nyo po. At syempre po, shoutout na rin po natin sila 29, Ma'am LB, Sir Manny, Grace Obet ng California, USA, Narciso Esteban ng Bulacan, at Reynaldo Pexon at Michelle Del Valle ng New Zealand. At syempre po, shoutout na rin po natin ang lahat nating subscribers sa buong mundo. Syempre po sa North America, kasama na po ang Canada dyan. At South America, maraming salamat po. Shoutout po mga kababayan. At syempre po sa Europe, shoutout po mga kababayan. At syempre po sa Middle East, shoutout po mga kababayan. Mabuhay po kayo at ingatan nawa. At syempre po, kasama na po ang syempre Australia mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga kababayan. Ito po kukomentuhan natin. Syempre po, panahon po ng halalan. At marami na naman pong promises mga kabayan. At nambubudol na naman yata. May bago na naman pong pambubudol yata ang ating administrasyon para po makakuha ng boto at manalo siyempre ang kanilang pambato. Di po ba? Bakit? Kailangan nilang impeach ang Vice President Siyempre, kailangan nilang manalo. Kailangan po nilang malaking numero sa impeachment sa gaganapin po sa July. Di po ba? Kung matutuloy man. Di ba? Kaya po, ito po ang pinagmamalaki po ngayon ng ng binagoongang Pilipinas, ang sinasabing serbisyong pangkalusugan at siyempre po, mga trabaho na naman daw po mga tambay. Trabaho. Magbibigay daw po ng trabaho. Samantalang 3 taon na nungkulan ng binagoongang Pilipinas, wala pong nakuha. Walang nakamit ang mga Pilipino, lalo-lalo po sa bilihin, nagtataas ang bayarin. At syempre, napakalaking inflation ng trabaho. 3 taon Magta-3 taon. Ganun ang binigay sa atin. Ngayon, mangangako na naman at ibibigay na naman daw nila ngayon ulit. Mga kababayan, dahil sa ating boto, painggan po natin ang government station mga katambay. At komentuhan po natin. Sa harap ng pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, dadalhin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Bicol Region ang trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair. Dito ay tutulungan ang ating mga kababayang graduate sa 4Ps na makahanap ng pagkakakitaan para mas masuportahan ang kanilang pamilya. Si Mela Las Moras sa Seto ng Balita Live. Angelic Libo-libong Bicolano ang inaasahang makikinabang sa mga programa ng pamahalaan na ilulunsad ngayong araw dito sa Pili, Camarines Sur sa panguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod dyan, narito rin sa probinsya ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nakatakdang ilunsad ngayong araw dito sa Pili, Camarines Sur ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. Pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad. Hatid dito'y iba't ibang oportunidad at trabaho para sa marami nating kababayan, lalo na sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mayroon ding mga serbisyong medikal na libreng maa-avail ng mga Bicolano. Ayon kay Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte, ngayon pa lang nasasabik na ang kanilang mga residente sa mga ilulunsad na programa ng administrasyon. Magkakaroon ng trabaho fair na 33 companies po ay naghahanap ng mga immediate hire na sa kanilang kumpanya, sponsored by DOLE and the province of Camarines Sur. I think less than 1,000 ang i-hire ngayon, automatic.
Tapos pangalawa, may pangkalusugan fair, a program of the Department of Health in partnership with the province of Camarines Sur. Maraming specialty na doktor, maraming magagamot ngayon. Then of course, yung calamity assistance, alam niyo naman, tinamahan kami ng bagyo last October. Hindi pa kami fully nakaka-recover. Sa ngayon, hindi pa rin lubusang nakakabangon ang CAMSUR mula sa matinding kalamidad noong Oktubre at inaasang maghahatid din ng dagdag calamity assistance ang presidente sa lalawigan. Malaking bagay para sa CAMSUR pagbisita ng Pangulo dahil grabing tulong ayuda sa makakarating sa aming probinsya. Yan po mga tambay, syempre po, grabing tulong ng ayuda po ang dala-dala po. At napakarami naman po. At ito po ay isa po sa nakikita ko po mga tambay. Pambubudol po ito eh. Pambubudol. Dahil ginagawa lang po nila ito at kala mong agresibo sila sa mga programa. Kampanyahan eh. Ginawa po ba nila ito nung walang kampanyahan? Tinutukan po ba nila ang ating problema, kahirapan, kawalan ng trabaho ng 3 taon? Kailan po lang nila ginawa ito? Ngayon lang. Halalan. Isang damukal na ayuda. Kaya nga po nagkakaproblema ang ating budgeting eh. Nakita nyo po, dahil dinala po nila sa ayuda. Dahil parang vote buying yata ang mga dala nito. Gamit ang pera ng taxpayer. Di ba? Nakita nyo mga programa? Kung totoo po na talagang totoo ang layunin ng Pangulong Marcos na ibangon at bigyan ng magandang buhay ang mga Pilipino, pag-upo pa lang niya, ginawa niya na yan. Di po ba? Tinrabaho niya na yan, pag-upo niya. Ano po ang nakita natin tinrabaho nila, lalo ng 19 Congress? Ang Vice President, pabagsakin, i-impeach ang Vice President. Banata ng mga Duterte. Diba? Inumpisahan po nila sa confidential fund. Yan po ang tinrabaho. Ngayon, halalan. Bumabalik na naman po sila sa atin, mga tabay. Itong mga politiko na ito, lalong-lalo ang Pangulong Marcos. Ano po ang nakita natin sa Pangulong Marcos? Ano po ang mga pangako niya noong 2022? Natupad po ba nila ang pangako nila noong 2022? Murang bigas, 20 pesos, magandang buhay, lahat mababa sa kanya. Pati kuryente, tubig, mababa sa kanya. Pamumuhay natin ay maganda nung siya ay nangangampanya ng 2022. Ibalik tanaw naman po natin mga kababayan. Mga kababayan kong botante, mag-isip-isip naman po kayo. Yan pong binibigay po nila, pang ano lang po yan, pang samantala lang yan. Yung sinasabing job fair, hindi naman po lahat ay makukuha riyan. Maliit na porsyento lang po ng Pilipino ang makapagtatrabaho riyan. Mapakarami po natin, mahigit 100 milyon po tayo. Ilan lang po ang mabibigyan ng pinagmamalaki nilang trabaho. Ang malaking problema po natin ay kahirapan, napakatataas na bilihin. Yung trabaho na sinasabi niya, panandalian lang yan. Baka karamihan pa dyan ay kontraktual. Ilang buwan ka lang magtatrabaho, siba ka na. Di po ba? Ang kailangan tutukan mo, yung pinangako mo. Kaya nga sabi ni Vice President sa dating Pangulong Duterte, itong mga politiko na ito, lalong-lalo ang Pangulong Marcos, kung nung panahon na sila'y nangako sa atin, ginawa at tinupad nila ang kanilang mga pangako nung sila'y kampanya, nung sila'y nangangampanya sa atin, at sinasabi sila maglilingkod sa atin, at bibigyan tayo ng maayos na pamumuhay, maayos na presyo ng bilihin. Kung ito'y nagawa nitong mga hindot na ito, di umano, iboto natin sila. Nagawa po ba? Ano po ang ginawa sa atin? Puro issue ng korupsyon, lumalalang droga, lumalalang krimen, at lumalakas na namang CPP and PNDF. Yan po ang nangyari sa atin ngayong bansa, mga kababayan. Hindi nyo ba napansin? Isang damukal po na issue ng korupsyon. 2025 national budget pa lang. Usapin na po sa Korte Suprema. PhilHealth, grabe po ang ginawa dyan. Pinababalik na po. Sana maibalik ang pera po dyan. Krimen po yan. Isa po yung ground para ma-impeach ang isang ang isang presidente. Impeachable po yan.
Galawin mo po ang pera ng PhilHealth na pera ng taong bayan. Galawin mo. Di ba? Kaya lang, wala po mag-i-impeach dyan. Kontrolado po nila ngayon lahat ang 19 Congress. Dahil po sa sagana-sagana po sa ayuda. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po mga kabayan, huwag na po tayong magpabudol muli sa mga ganitong klaseng politiko. Huwag na po. Nangako na po sila sa atin. 2022, nangako na po itong mga ito. Lalo po itong binagoong ang Pilipinas, mga kabayan. Napakabantot po ang kanilang naging performance sa atin. Ano pong performance ang binigay po sa atin? Issue po. Issue ng ginto. Issue sa PhilHealth. Issue sa Maharlika Investment Fund. Issue sa GSIS. Issue sa SSS. Issue sa Land Bank. Issue sa PDIC. Confidential fund, napakalaki ng presidente, hindi bababa sa 4.5 billion. Flood control, dyan mismo sa Bicol, nandyan sila. Napakarami po namatay dyan. Pero ano sinasabi ng mga politiko dyan? Nagpapasalamat sila dahil nandyan ang Pangulo. At sagana na naman po sila sa ayuda. Ayuda. Pero yung mga proyekto na ikinamatay ng mga Pilipino, ikinamatay ng ating kababayan sa Bicol, wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa buhay ng mga kababayan natin, lalo sa Bicol. Namatay po dahil sa mga politiko na ito yata. Sa mga programa ng mga politiko na ito. Yata, lalo-lalo ang kanilang flood control. Wala silang pakialam pala sa buhay ng tao. Ang pakialam nila, nagpapasalamat sila dahil maraming ayuda dala-dala ang Pangulong Marcos sa Bicol. Tuwan-tuwa po sila sa ayuda. Pero hindi po sila, wala po silang interes sa mga kababayan natin na nagkamatay dahil po sa mga proyekto ng mga dinamuhong ito, di umano, ng mga politiko na sobrang-sobrang gahaman yata sa kapangyarihan, gahaman yata sa pera natin, mga kababayan. Kaya po muli po mga kababayan, wag po natin pabalikin ito mga ito. Wag na po tayong magpabudol. Dahil nakita na po natin ang kanilang performance, lalong-lalo ang Pangulong Marcos na may issue pa ng droga. Pati, maniniwala lang po tayo sa isang Pangulo. Lahat ng issue sa kanya, paimbestigahan niya. Diyan tayo maniniwala. Iboto natin silang lahat. Pagka ginawa ng Pangulong Marcos, na paimbestigahan niya lahat ng issue ng korupsyon sa bansa. Lalo-lalo ang kanyang isyong droga sa kanyang sarili. Tuldukan niya na. Yan, maniniwala si Kamanong. Bibilib ako sa Pangulo. Meron siyang bayag. At syempre po, meron siyang paninindigan bilang politiko. Kaya lang, ginagawa niya ba? Hindi. Nagbibingi-bingihan. Bulag. Pipi. Sa anomalya. Sa korupsyon. Lalong-lalo sa issue ng droga sa kanya. Yan. Kung magugustuhan nyo po mga kababayan, iboto nyo po sila. Iboto nyo po yung mga yan mga kababayan. Kung nagustuhan nyo po ang performance po nila. Itong mga congressman, lalong-lalo mga senador na ini-endorso ng bagong binagoong ang Pilipinas, at lalong-lalo na ang performance ng presidente sa atin ng 3 taon. Iboto nyo po sila, mga kababayan. Ayan, dinadala po kayo sa sinasabing napakaraming dalang ayuda na pera po natin yan. Sa katunayan, yung ating 2025 national budget, January pa lang, ayon kay Atty. Vic, nai-withdraw na po nila ang 65%. Hindi bababa sa 4 trillion January pa lang. Hindi kaya yan ang dala-dala sa inyo? Nagtatanong lang po si Kamanong. Usapin pa sa Korte Suprema pero nai-withdraw na raw ayon kay Atty. Vic. Hindi kaya yan ang pinamumudmod? Kaya wala tayong nakikitang malalaking proyekto ngayon ng 3 taon dahil dinala tayo sa pamumulitika at puro paggastos ng pera. Tapos sasabihin nyo magbibigay ng maraming trabaho? Paano magbibigay ng maraming trabaho? Wala kang proyekto na malalaki? Aasa mo lang sa mga sinasabi mo mga negosyante. Hindi naman kukuha ng sandamukal na empleyado yan. Kukuha ba ng 50 million? Halimbawa, kung ang nangangailangan ng trabahante sa ating bansa dahil sa hirap ng buhay, ay ibaba na lang natin sa 20 million.
Kaya bang tugunan ng mga pabrika, mga negosyante yan? Hindi. Ano po sabi nila? Makakakuha daw at least hindi bababa sa 1,000 pataas ang pwedeng makakuha ng trabaho sa kanilang job fair. Nakakahiya. Pambubudol. Pambubudol na naman yata sa atin, mga kabayan. Dinadala lang po tayo sa ganitong programa. Kakarampot. Tinga lang ang programa. Pero yung binibigay na pakinabang, mas malaki yung pakinabang sa kanila. Maliit na pakinabang lang po. Kapirasong ayuda, kakarampot na ayuda, kakarampot na trabahong pinagmamalaki, napakaliit na porsyento, tinga ng Pilipino. Ganun lang kalit ang mabibigyan ng trabaho. Pero yung pakinabang, pag nanalo na sila, isang damukal na pakinabang po ang makukuha naman nila sa mga Pilipino. Tumatabo na naman sila. Tumatabo. Dahil yung nabanggit nating issue, nakita nyo po, walang investigasyon. Di kung ganon, kung mananalo pa rin sila, continue pa rin ang gagawin nila. Wala kasing investigasyon Wala na po kasing investigasyon sa mga korupsyon. Di kung sila mananalo, masaya na naman. Unlimited na naman. Iboto nyo po sila, mga kabayan. Kung gusto nyo po, ang mga binanggit ko, kung alam nyo naman po nangyayari sa ating bayan, lalong-lalo na, kababagsak lang ng tulay sa Isabela. Gaano po kalaki ang inilagay po dyan ng pamahalan? Yung 2023, 2024, gaano po kalaki ang binadget nila dyan? Hindi bababa sa 300 million. Bumagsak. Gaano kalaki po kaya ang naibulsa nila dyan? Gaano kaya kalaki kaya, mga kabayan? Maraming salamat po, mga kabayan. Ayan po. Binubudol na naman po ang mga Pilipino. Nasa inyo na po yon, mga kabayan. Kung kayo po ay magpapakatanga, iboto nyo po sila. Kung kayo po ay magpapaagago, iboto nyo po sila. Di ba? Kung kayo po ay magpapakatanga at magpapaagago, iboto nyo po sila, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingatan nawa po, mga kabayan. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.